Magandang araw sa inyo, mga kamisteryo. Pasensya na kung medyo natagalan ang ating upload. Sa mga hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng ilang problema ang channel natin. Pero gaya ng mga kwentong hindi pa natatapos, eto na ulit tayo. Mas handa at mas sabik magbahagi ng mga misteryong siguradong magpapakilabot sa inyo. Ngayong gabi, may handog tayong espesyal, iba't ibang karanasan, iba't ibang lugar, pero iisa ang sigurado. Bawat isa ay may dalang kakaibang takot sa isip mo kapag napakinggan mo ito. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili ka misteryo, patayin ang ilaw kung kaya mo, at samahan mo ako sa isa na namang gabi ng kwentuhan dito sa Misteryo PH. Kung bago ka lamang sa channel ko, mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Malaking tulong na ito para sa akin. Ituloy na natin ang kwentuhan. Magandang araw po Sir Misteryo at sa inyong lahat na mga kamisteryo. Hindi ko po akalain na darating sa point na magpapadala rin ako ng ganitong kwento. Matagal na po akong nakikinig sa channel ninyo. Siguro mga bandang late 2025. Random lang habang nagwo-work ako sa gabi. At isa ito sa mga naging pampalipas ko ng oras. Salamat kasi kahit papaano ay nakakatulong kayong ilabas yung takot na minsan hindi ko may paliwanag. Tawagin niyo na lang po akong Royet, 27 anyos. Taga Laguna po ako sa misteryo. Ngayon ko lang naisip magkwento kasi akala ko noon kaya ko lang i-ignore lahat ng nangyayari. Pero habang tumatagal, parang mas lumilinaw sa isip ko na hindi pala normal yung mga naranasan ko. At baka hindi pa rin talaga natatapos yon Sir Misteryo. May girlfriend ako dati at madalas akong makitulog sa bahay nila. Hindi naman bago sa pamilya nila yon. Kilala na rin naman nila ako. May isang kwarto doon na halos ako na ang gumagamit kapag nandoon ako. Maliit lang siya, sakto lang para sa isang kama. May maliit na cabinet at isang bintana na laging nakasara kasi luma na yung lock. Noong una, normal lang ang lahat. Tahimik yung kwarto. Medyo malamig kahit walang aircon. Pero hindi ko pinapansin. Ang napansin ko lang, simula nung pangatlo o pang-apat na tulog ko doon, lagi ako nagigising ng eksaktong alas 4 ng madaling araw. Hindi yung basta gising lang, yung tipong bigla akong mapapadilat, parang may tumatawag sa akin kahit wala namang tunog. At sa tuwing mangyayari yon, pare-pareho ang ginagawa ko. Napapatingin ako sa isang sulok ng kwarto. Yung sulok na yon, katabi ng cabinet. Wala namang kakaiba sa itsura. Pero tuwing tititigan ko, bigla akong giniginaw. Hindi lang basta lamig, yung parang dumadaan sa loob ng balat ko. Sabay-sabay tumatayo ang balahibo ko sa buong katawan. Parang may kasama ako. Hindi ko siya nakikita, pero sigurado ako na may nandoon na nilalang. Nung una, natatakot pa ako. Pero habang tumatagal, nasanay na rin po ako sa misteryo. Parang naging routine na lang. Magigising ako ng 4 a.m., mapapatingin sa sulok, makakaramdam ng kakaiba, tapos pipilitin kong matulog ulit. Ayoko kasing magmukhang praning. Baka po akala niya, gumagamit ako ng masamang bisyo. Hanggang sa dumating yung pinsan niya galing Amerika. Doon siya pinatuloy sa parehong kwarto na tinutulugan ko. Isang linggo lang siya nandun. Wala namang kakaiba sa kilos niya sa umpisa. Pero nung nagkaroon ng family gathering, doon na lumabas lahat. Nagkukwentuhan sila sa sala noon. Tapos bigla niyang nabanggit na may nararamdaman daw siya sa kwarto na yun. Hindi ko agad pinansin. Pero habang nagsasalita siya, unti-unting tumitindig yung balahibo ko. Parehong-pareho ng nararamdaman ko. Yung paggising ng 4 a.m., yung hindi may paliwanag na lamig, yung pakiramdam na may kasama ka sa isang sulok na hindi mo makita. Doon ako unang kinabahan talaga. Akala ko kasi ako lang, pero hindi pa doon natapos. Biglang sumingit yung tita ng girlfriend ko. Tahimik siya nung una, pero halatang may gustong sabihin. Tapos kinuwento niya na matagal na raw may kakaiba sa kwarto na yun. May isang pagkakataon daw, naglalaro ang mga bata doon. Biglang sumigaw yung anak niya na 5 taong gulang pa lang noon. Hindi raw basta sigaw, yung tipong hysterical, parang may nakita na hindi niya kayang ipaliwanag. Ayon sa bata, may isa pang batang nandoon. Hindi nila kakilala. Nakatayo raw sa sulok, galit na galit. At ang pinakatumatak, yung mata raw, kulay pula, parang nag-aapoy. Simula noon,
Hindi na raw pumasok sa kwarto na yun ang bata. Habang pinapakinggan ko yun, hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi yung sulok na tinuturo ng bata sa kwento, yun din yung tinititigan ko tuwing madaling araw. Doon ko na-realize na hindi lang pala pakiramdam yung nararanasan ko. Meron po talagang dahilan. Pagkatapos nun, hindi na ako masyadong natulog doon. Kung matutulog man ako, hindi na ako mapakali. Hindi na rin ako nagigising ng 4 a.m. o baka hindi ko na lang napapansin. Akala ko tapos na, pero may isang pangyayari na mas lalong nagpatibay sa takot ko. Tungkol naman sa tita ko. Nung bata pa ako, nangungupahan sila sa isang lumang bahay kasama yung isa kong tito. Madalas niya ikwento dati na may nararanasan yung tito ko na may nagpaparamdam daw sa kanya kapag hindi sila nakakabayad ng renta on time. Tinatawanan lang yun ni tita para sa kanya, gawa-gawa lang. Hanggang sa isang gabi, siya mismo ang naka-experience. Nagising siya ng madaling araw. Half asleep pa raw siya noon pero ramdam na ramdam niya na may katabi siya sa higaan. Akala niya yung asawa niya pero may mali. Hindi gumagalaw, hindi humihinga ng normal. Parang nakatingin lang. Dahil madilim, kinuha niya yung luma niyang cellphone, yung Nokia 3210 pa noon, para gamitin na ilaw. At doon niya nakita, may katabi siyang matandang babae. Hindi niya kilala, nakahiga, nakaharap sa kanya, at nakadilat. Hindi raw kumukurap, hindi rin gumagalaw. Pero ramdam niya, nagising. Sinubukan niyang kumatok sa pader para tawagin yung tito ko sa kabilang kwarto. Pero hindi niya maigalaw ng maayos ang kamay niya. Parang sobrang bigat ng katawan niya. Yung pagkatok niya, parang hinahaplos lang ang pader. Wala siyang boses, wala siyang lakas. Kaya ginawa na lang niya, tumagilid siya at pumikit. Hinihintay niyang mag-umaga. At nung sumikat na ang araw, wala na yung katabi niya. Pagkatapos ng ikwento yun sa amin, doon ko napagtanto na may pattern. Hindi lang basta nagpaparamdam, parang may hinihintay. Parang may sinusunod na oras. At doon nagsimula bumalik yung mga alaala ko sa kwarto ng girlfriend ko. Pero mas malinaw na, mas detalyado. Kasi isang gabi, bumalik ako doon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang patunayan sa sarili ko na wala na. Pero mali ako. Nagising ulit ako ng 4 a.m. Parehong oras, parehong pakiramdam. Pero this time, hindi na ako agad napatingin sa sulok. Kasi bago pa man ako makalingon, may narinig na ako. Isang mabagal na tunog. Parang may kinakaladkad sa sahig. Mahina lang, pero sapat para marinig sa tahimik na kwarto. Doon ko naramdaman yung lamig. Mas matindi kaysa dati. At bago ko pa mapigilan ng sarili kong wag tumingin, may napansin ako sa gilid ng paningin ko. May anino, hindi buo, parang gumagalaw. Dahan-dahan ako napalingon. At doon ko siya unang nakita. Hindi malinaw ang muka, pero alam kong hindi siya bata, hindi rin matanda. Parang mali ang pagkakabuo. Ang mga mata niya, hindi eksaktong pula, pero may ilaw. Parang may apoy sa loob, pero hindi kumikislap. Tinitigan niya ako at doon ko na-realize, hindi siya doon sa sulok nakatayo. Papunta na siya sa akin. Dahan-dahan, yung tunog na naririnig ko, yun yung galaw niya. Parang may hinihila, parang may dala siyang hindi ko makita. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Gusto kong gumalaw, pero parang nakadikit ako sa kama. Habang papalapit siya, mas naramdaman ko yung presensya niya. Hindi siya galit, mas nakakatakot, parang may hinihingi. At bago siya tuluyang lumapit sa akin, may naramdaman ako sa paa ko. May humawak, malamig, mabigat. At doon ako tuluyang napadilat ng buo. Wala na siya sa sulok, wala na rin yung anino. Pero ramdam ko pa rin yung hawak sa paa ko. Hanggang ngayon, simula nung gabi na yon, hindi na ako bumalik sa kwarto na yon. Kahit nasan ako matulog, minsan nagigising pa rin ako ng 4 a.m. Hindi na ako tumitingin sa sulok kasi pakiramdam ko hindi na siya doon. Minsan, pakiramdam ko sumusunod siya. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Hindi ko alam kung bakit ako. Pero may mga gabi na nagigising ako na may malamig na bahagi sa kama ko. At kahit hindi ako tumingin, alam kong may katabi ako. Pasensya na ako ngayon ko lang naipadala ito. Matagal ko itong kinimkim kasi akala ko mawawala din. Pero habang tumatagal, parang mas tumalapit siya kaysa dati. Maraming salamat po sa inyo, Sir Misteryo. At sa mga kamisteryo na patuloy na nakikinig.
Sana kahit papaano mailabas ko itong nararamdaman ko sa pamamagitan nito. Kung mapipili man itong kwento ko, malaking bagay na yun sa akin. Sana hanggang pakikinig na lang ito dahil ayoko nang maranasan ulit kung ano yung nasa sulok. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga kamisteryo. Hindi ko alam kung matatapos ko ba itong sulat na ito nang hindi ako kinikilabutan. Pero matagal ko na kasi itong kinikimkim. Naging listener ninyo ako mga ilang buwan pa lang. Siguro mga bandang hating gabi ko kayo unang napakinggan habang nag-iisa ako sa kwarto. At simula noon, parang mas lalong bumalik sa akin ang alaala na ito. Kaya naisip ko, baka oras na rin para ibahagi ko na. Ako nga po pala si Marlon, 34 anyos na ngayon. Dito po ako sa Rizal lumaki at nakatira. Yung ikukwento ko nangyari pa noong 2001. Bata pa ako noon. Siguro mga 9 or 10 years old pa lang. Hindi ko na sana babalikan. Pero may mga bagay talaga na kahit gaano katagal, hindi nawawala sa isip. May bahay kasi ang lola ko sa probinsya. Medyo looban at napapalibutan ng bundok. Halos buwan-buwan kami pumupunta doon kasama ang buong pamilya. Normal na sa amin yung biyahe na halos 1 oras at kalahati. May part ng biyahe na kailangan dumaan sa kabundukan. Yung tipong puro kurbada, walang ilaw sa kalsada at puro puno na lang ang makikita mo sa magkabilang gilid. Sa umaga, maganda siya. Pero sa gabi, ibang usapan na. Noong gabing yon, pauwi na kami. Medyo gabi na rin, siguro lagpas 10:00 na. Tahimik ang sasakyan, yung makina lang ang maririnig at paminsan-minsan yung pagdaan sa mga lubak. Nasa likod ako nakaupo, nakasandal sa bintana. Pinapanood yung liwanag ng buwan na tumatama sa mga puno. Walang streetlights noon, kaya ang ilaw lang talaga ay galing sa headlight ng sasakyan at sa buwan na sobrang liwanag nung gabing iyon. Pansin ko na medyo mabagal yung takbo namin. May 2 o 3 sasakyan sa unahan namin. Parang magkakasunod lang. Hindi ko alam kung bakit pero parang lahat kami sabay-sabay na nagbagal. Habang papalapit kami sa isang kurbada, doon ko napansin yung isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanan ng kalsada, may maliit na kubo. Mukhang pansamantala lang. Gawa sa kahoy at dahon. Hindi ko maalala kung dati na ba yun doon o ngayon ko lang talaga nakita. Pero ang mas nakakapagtaka, may mga tao sa loob at paligid ng kubo. Akala ko nung una normal lang. Baka may mga nakatira lang talaga doon. Pero habang mas lumalapit kami, may kakaibang pakiramdam na pumapasok sa dibdib ko. Hindi sila gumagalaw, parang isang buong pamilya. May mga nakaupo, may nakatayo, may isang may hawak na sanggol, pero walang kahit anong galaw. Kahit konting paglingon, wala. Nakatingin lang siya sa direksyon namin, parang inaabangan yung pagdaan ng mga sasakyan. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero ramdam ko agad na may mali. Hindi ako nagsalita, tahimik lang ako. Pero pakiramdam ko, parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Yung hangin sa loob ng sasakyan parang biglang lumamig. Kahit sarado naman ang lahat ng mga bintana namin, napansin ko rin na parang napansin ng nanay ko yung parehas na bagay. Hindi ko siya tinitignan ng direkta, pero nararamdaman ko yung bigla niyang pagtigil sa galaw. Parang gusto niyang magsalita, pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Patuloy lang sa pagmamaneho yung tatay ko. Diretso lang ang tingin sa kalsada. Walang reaksyon. Pero ramdam ko na mas naging mahigpit ang hawak niya sa manibela. Pagkalampas namin sa kubo, doon ako napalingon sa kaliwa at doon ko siya nakita. Isang lalaki o kung ano man iyon, naglalakad sa gilid ng kalsada. Pero hindi siya normal, maliwanag siya. Hindi yung tipong may ilaw na tumatama sa kanya, kundi siya mismo yung pinanggagalingan ng liwanag. Hindi nakakasilaw pero sapat para mapansin mo agad sa dilim. Ang mas nakakatakot yung paraan niya ng paggalaw. Gumagalaw yung mga paa niya na parang naglalakad pero hindi tugma sa pag-usad ng katawan niya. Parang dumudulas siya sa hangin, parang hindi siya nakaapak sa lupa. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang papalapit kami. Bata pa ako noon, kaya imbis na matakot ako agad, parang napako ako sa pagtataka. Sinubukan kong tignan yung mukha niya. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang may ulo lang na puro liwanag. Hindi rin siya malinaw.
parang may bahagyang pag-alon, parang usok na may sariling anyo. Habang papalapit kami, pakiramdam ko bumagal lalo ang oras. Tahimik ang lahat, wala akong marinig na ibang sasakyan kahit alam kong may nasa unahan at likod namin. Parang kami lang ang gumagalaw sa gitna ng bundok. Bigla akong napansin na hindi lang siya basta naglalakad. Parang kasabay niya ang sasakyan namin. Hindi kami lumalagpas agad sa kanya. Kahit umaandar kami, parang pantay lang ang bilis namin. Nasa gilid lang siya, hindi lumilingon. Diretso lang ang galaw, pero hindi nagbabago ang distansya niya sa amin. Doon na nagsimulang tumayo ang balahibo ko. Pakiramdam ko, may malamig na hangin na gumagapang mula sa paa ko hanggang batok. Hindi na ako makahinga ng maayos. Gusto kong magsalita, pero parang may pumipigil. Sa isang iglap, narinig ko yung malakas na tunog ng paglak ng pinto. Isang matigas na klik na parang sumira sa katahimikan. Napatingin ako sa harap. Nakita ko yung kamay ng tatay ko sa gilid. Parang sinisigurado niyang nakalakan lahat. Pagtingin ko naman sa nanay ko, naninigas siya. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Nakatingin lang siya sa harapan namin. Doon ko na-realize, nakikita rin nila. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon, pero sa pakiramdam ko, sobrang tagal. Parang bawat segundo, humahaba. Tapos biglang parang may nagbago. Yung liwanag mula sa nilalang na iyon, parang unti-unting humihina. Hindi nawawala, pero nagiging parang anino na may liwanag. At doon ko napansin yung mas nakakatakot. Sa likod niya, sa mismong daanan na dinaanan namin, parang may mga hugis na sumusunod. Hindi malinaw, pero parang mga tao rin. Nakahanay, pare-pareho ang galaw, at lahat sila walang muka. Bigla ako napapikit, hindi ko na kinaya. Naramdaman ko na lang na parang bumilis ulit ang takbo ng sasakyan. Parang may puwersang biglang kumalas sa amin. Nang maglakas loob akong dumilat ulit, wala na sila. Wala na yung nilalang, wala na rin yung mga anino sa likod niya. Normal na ulit ang kalsada. Puno, dilim at ilaw ng sasakyan, pero hindi nawala yung pakiramdam. Hanggang sa makalabas kami sa bundok, walang nagsalita, walang nagtanong, walang nagpaliwanag. Parang may napagkasunduan na wag ng pag-usapan. Lumipas ang mga taon, lumaki ako, nakalimutan ko o pilit kong kinakalimutan yung nangyari. Pero may isang bagay na hindi nawala. Tuwing dumadaan ako sa parehong kalsada, lalo na sa gabi, lagi kong nararamdaman yung parehong lamig. At minsan, kahit hindi ko gustong tumingin, napapatingin ako sa gilid ng daan. May mga pagkakataon na parang may nakikita akong gumagalaw. Hindi malinaw, hindi kumpleto, pero sapat para maalala ko yung nangyari ng gabing yun. Noong isang taon, napadaan ulit ako doon. Mag-isa na lang ako sa sasakyan ko. Parehong oras, parehong dilim. At sa eksaktong kurbada kung saan ko unang nakita ang kubo, napansin ko ulit, wala na yung kubo. Pero may mga nakatayo sa parehong pwesto. Hindi ko sila nakita ng buo. Saglit lang, pero alam kong nandoon sila. At sa kaliwa, sa gilid ng kalsada, may isang liwanag na gumagalaw. Hindi ko na sinubukang tignan ng mabagal. Diretso lang ako, hindi na ako bumagal. Pero bago ko tuluyang makalampas, may narinig ako sa loob ng sasakyan. Isang mahinang tunog. Parang may kumatok mula sa likod. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung nakita namin noon. Hindi ko rin alam kung bakit parang hindi siya nawawala sa lugar na iyon. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi siya basta dumadaan lang. Parang may hinihintay din. At pakiramdam ko, tuwing napapadaan ako doon, napapansin niya ako. Maraming salamat po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga kamisteryo na naglaan ng oras para basahin o pakinggan ito. Hindi ko sigurado kung ito ba ay karapat-dapat na may bahagi sa channel ninyo. Pero sana kahit papano ay makarating. Sana rin ay hindi ko na ulit maranasan na makita ang ganoong bagay. Maraming salamat po ulit at ingat po kayo palagi.